Na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw na ito ng Huwebes. Malapit nang mag-weekend. Ito po ang Kwentuhang Katoliko, ang programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ngayong araw po, may itutuloy tayong kwento pero medyo kakaiba ang ating format kasi may ibang magkukwento na hindi katekista. Pero bago po yun, bumati muna ang ating mga kasama. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Hello! Magandang tanghali po, isang mapagpalang pananghalian po sa lahat ng mga mahal nating tagapakinig. Muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere na bumabati sa inyo ng isang nakakabusog na pananghalian. Dahil sa oras na ito, sa araw na ito ay hopefully mapapabusog namin kayo sa lahat ng mga talakayan na magkakaroon tayo sa araw na ito. Ngayon ay araw ng Huwebes. Yes? May special guest tayo ngayong araw. Itong ating guest na ito napakasipag na estudyante at mommy. Ang ikukwenta, laman ng simbahan din ito. Yung, wow. Kabaro pala natin. Oo, at sister din yan. Sister in the faith. And medyo may kalokohan din kasi kayang-kaya niyang sabayan yung mga kaklase niya na mas bata at may mas lalong kalokohan at kakulitan. Ayan. Ipakilala mo ang iyong sarili, Miss Janet. Ayan, hello po sa lahat na nakikinig ngayon. Ako po si Janet Bautista, AB Communication student mula sa UA. Yun. Good afternoon po. Ayan, si Janet. Ikwento mo naman ng konti yung iyong course at kung ano yung ginagawa ninyo ngayong summer. Ayan, OJT po kami ngayon dito sa Commission on Catechesis. With Miss Karen, of course, and kasama ang aking mga makukulit na kaklase mula sa AB Com 3 na ayan, everyday. Masasaya. Sanction din, no? Opo. And everyday, ayan, palaging masaya, yung mga kaklase ko na super jolly, na nasasali na rin si Miss Karen. Ay, oo, syempre. Sa aming mga jokes, mga ganyan. So, yun. Konsentidor, no? Opo. Diyan lang naman tayo nag-e-enjoy Oo, sa opo. pananatiling bata, although trabaho, kailangan haluan yan ng laro. Ayan. Anyayahan natin yung ating mga nakikinig para sumali sa ating discussion o yung ating kwentuhan. Sister Tess. Yes, so kayo po ay maaaring mag-text sa mga text line numbers namin kung gusto po niyo magbahagi ng inyong mga opinyon, ng inyong mga kuro-kuro, ng mga karanasan ninyo sa buhay. Huwag po kayong mag-atubili na mag-text sa ating text line numbers para sa mga smart subscribers 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa mga Globe subscribers, Tita Shar, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At kung nais naman po ninyong makatanggap ng everyday SMS, kayo po ay makakatanggap o makaka-receive ng mga biblical messages at mga inspirational messages, pwede po kayong mag-register sa Konekta Katekista. So, just type in caps lock, reg, space, full name, space, yung pong complete address ninyo or school, and then send to 0927-891-0966. Yan po ang ating Konekta Katekista. Oo. Sister Car? Kung nais naman po ninyong magpadala ng mga email, ng inyong mga kwento, o yung mga kuro-kuro, o pwede ding mga request para sa dasal, pwede pong ipadala yan sa kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay ang KWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Maaari din po yang ipadala sa ating Facebook page
mag-private message po kayo doon o maaari din namang mag-send ng mga sumali sa ating mga kwentuhan. Ayan. Ready? Game na ba Ready? tayo? Yes. Nung mga ilang araw, yung kwentuhan natin kasi, di ba? Yung mga sacraments of initiation, yun yung baptism o yung binyag, yung confirmation o yung pagkumpil. At papunta na tayo sa sacrament of the Holy Eucharist, di ba? Yan. Yung mga kwento ninyong mga katikista, bilib na bilib ako eh. Yung mga halos mag-song and dance na kayo para Oo. syempre maramdaman yung mga tinuturo natin kung ano nga ba itong mga sakramentong ito para hindi lang yung idinadaos, di ba? Kailangan magkaroon din ng kahulugan kasi hindi pwedeng basta na lang dinadaanan. Ngayong araw na ito, si Janet magkukwento naman sa atin. Hindi, kasi from the catechists, ito ang babaeng magandang ito laman ng simbahan pero hindi ka katekista, Janet, di ba? Hindi po. Talagang part ka ng community. Ah, Oo. So yung karanasan ni Janet kung paano yung kanyang experience sa sacraments, tapos pati yung mga anak kasi ni Janet, syempre mga Apo. Katoliko din. Apo. Kung paano yung mga naging paghahanda. So from the perspective o sa bahagi naman ng Isang laiko. yes, ng Laiko. isang laiko tumatanggap ng sakramento. Sige, Janet, kwento mo kung ano yung unang memory mo, baptism. Ayun, yung sa baptism po, nung kinuwento po kasi ng mother ko, palagi, nung bata pa ako, palagi niya pong sinasabi na kapag ka nagkaroon kayo ng anak, tapos may time na, syempre, bibinyagan na yan, ganyan, kumuha kayo ng magiging ningong or ninang niya na yung magiging second parents na rin niya, yung malalapitan niya, ganon. Which is nakita ko naman po yun sa mom ko kasi yung mga kinuha niya na, although family members, mga tito sila, at saka tita, mga friends po sila, nakita ko po na naging ano po sila, magandang ehemplo sila sa akin as a person. Yung mismong ninong at ninang mo. So, okay. yun, natatakpo yun sa isip ko. Tapos, nung time na nagkaroon na ako ng baby, yun po yung una din na pumasok sa isipan ko na kailangan yung magiging good example sila sa mga anak ko. Tama. Yun, hindi lang po yung syempre out of financial something, ganun. Pero, di ba po, may mga ganun. Pero, ako po, unang-una kong inisip na eto magiging magandang example sila Correct, sa magiging. Pachan. At malalapitan nila anytime na magka-problema sila. Yun. Kaya nga, kagaya ng napagkwentuhan natin before, di ba? So, napaka-importanting, piliin po natin ng mabuti yung mga yung ninong at ninang dahil hindi lamang sila magsisilbing ninong at ninang sa oras na yun eh. Kundi, Opo, it is for lifetime na yun Tama. eh. Oo. So, talagang sila yung second parents ng ating Opo. mga anak. So, ilang taon na ba yung mga anak mo, Ayun, Janet? yung panganay ko po, si Dancel Nickerson, 8. And si Princess Colleen, yung bunso ko, is 2. 2 years old. Ah, wow. Cute. Toddler, no? Yun. Nasa ano po sila, na kakulitan na. Lalaki, babae. Boy po yung panganay, Oo. and then yung youngest is 2. Yung babae. Oh, wow. Ganda. Naku, isang beses Ayos na. isama mo. Minsan nga po, Lalaki, pinapasama babae. nila. Oo, sama mo sige para makita natin yung mga cute Yung na batang pong yan. ano ko, panganay, medyo nire-ready na namin siya kasi gusto po ng father-in-law ko na maging member siya ng Knights. PBS. Sa church So, na. ikaw, Janet, wala kang organization, although you are active in the church. Opo, yun naman po. At saka nung bata po ako, nagsiserve din po ako sa church. As usherette po. Ay, oo. Sabi na sa inyo laman ng simbahan din ng babaeng to Talagang nagkaroon tayo ng kapalaran ang nagpapunta kay Janet dito para makashare siya ng kanyang Oo, buhay. tapos tingnan mo, 8-year-old, Pananampalataya. hinahanda na para maging Knights of the Blessed Sacrament. Good example si Lolo. Kasi si Opo, Lolo kasi ay... member po siya ng Knights of the Columbus. At yung father, at yung asawa ko po. See? Talagang yung pamilya nila, buong pamilya ay... Active yung cases sa kanila. Opo. Okay. Oo. Sa May atin, maraming hindi naman lugar na ganito. hindi na Wala active yun. siya. Oo. Yung So, Knights of the maganda, Columbus. oo. Di ba pinag-uusapan natin yung sacrament of baptism, yan yung pagkapanganak muli
Kaya 'di ba sabi ni Oo. Tita Baby, Sister Shirley, yung baptism, yung mga Katoliko, yung mga first na born again kasi Oo. yun eh. So, Oo. pero makikita natin para ma-nourish mamaya sa Eucharistian. Paano nga ba yung ma-nourish para mas lalong mapayaman yung pananampalataya, yung pamilya yan at yung community. Ayun nga, yung example ni Janet, si Lolo, si Daddy, si ngayon, Mami apo, yan, si oo. Janet. O ngayon, yung apo, magiging hinahanda. Naku, nai-imagine ko na. Naging dream nga din po niya na magkaroon daw po ng apo na pare. Aba, ay pagdadasal natin yan. Ako na yung talagang samahan ako. Nagdidream ko kaya lang Pagdadasal yan. ayaw. Talagang darating na lang It's kasing not kusa. too late. Pag minsan Hopefully so, no? Oo. Ay, Darating ang family po panahon. kasi namin merong isang Late vocation, hopefully. pare na Nanood misyonaryo. ako kahapon ng TV, 60 years old. Late vocation, 60 60. Kahit na si father namin. Late vocation na rin siya. Marami naman mga late vocation sa mga parish, sa mga priest natin sa panahon. na yun. Encourage naman kasi na mature na pagpasok. Pero maganda yun, yung 8 years old. Pero si little boy ba, may gusto din niyang maging pare? May time po na, syempre pa iba-iba Oo, po sila na normal dahil yun. bata pa sila yon. Pero pag ini-involve po namin sila sa sa church, for example, nung ano po yung salubong, Yes. last salubong, nag-angel push Aba! sila ng pinsan niya. So, ayun, ini-involve na po namin sila ng gradually. Very Oo. good. Maganda yun, ni-orient na siya sa mga activities sa church. Yun, nagiging aware na po siya dun sa kung ano yung activities. Oo. na. Importante kasi yan eh. Hinuhubog Excited na ng- nga po siya dun sa pag-nights niya. Tignan mo, good. Sister Cara. Oo. Pareho kami ng anak niya. 8 years old. Oo nga. Nako. Ano na-imagine? See? Pagdadasal ko yung batang yan. Hopefully. Kailangan isama yan sa mga intentions. Magpari ka. Hopefully. Sa cathedral, mga 7 years old, nagko-choir. Train na bago ngayon. Ang gaganda ng boses kaya ng mga bata. Parang mga anghel. Angel. Tapos sa Arsobispado, yung mga nights ni Father Pep, pagka-cute-cute, kasi ang liliit, parang isang Ay, dangkal nako. lang. Sa amin din. Ang cute! As in, dalawang 2 Talampakan feet na. lang. Kaya pagka yung procession, pag simula ng misa, talagang nakatingin yung mga nagsisimba. Sumasama yung ulo hanggang sa altar. Kasi ang cute. Yun. Ang liit. Hanggang dito lang talaga siya. Okay. Ang dami. Ang ganda ng ating discussion. Talagang nourished, encouraged, saka pinapalago ng pamilya at ng community yung pananampalataya at yung pagsisilbi sa simbahan. Putulin muna natin. Mag-break muna tayo para sa isang magandang tugtugin. Okay. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Si Karen pa rin po ito, ang inyong ka-lunch date na taga Santa Rita. May mga... Talaga lang, ha? Oo, syempre. Naalala ko kasi kagabi, nung pauwi ako, may sumalubong sa akin, yung aking mga kamag-anak, si Kong Mat, at ang kanyang magandang asawa. Nakikinig pala sila sa atin. Ayan. Yun. Tapos yung mga kaibigan din natin, sina Aching Marlene, tapos sina Auntie Baby Lapid, yung mga tipless sa Santa Rita. Naku, nakikinig din pala yung mga yon. Kaya sabi ko, the more na kailangan nating, at least ako, kailangan ko mag-behave. Kasi baka pag uwi ko, sabihin nila, naku, ikaw ha, san-san ka pumupunta, tapos... Ay, naku, nabanggit mo na rin yung pagkikinig ng mga kamag-anak mo sa Santa friends, Rita. yung mga kaparokya. Yes. So, gusto ko rin batiin isang masayang pagkikinig sa kapatid ko dyan sa Telabastagan. Kasi kagabi, nag-text siya, ano ba yung station nyo? Ay, ganito, ganyan sabi ko. Si Sister Marisa, ka-David ko pa man siya. Marisa David. At of course, ang ating mga avid listeners sa San Isidro, Bacolor, si Ate Mila Inarda, at si Ate Nessie. Yan. At marami pa sila. So, masayang ng pagkikinig po. Yes, Janet? Yan. At sa mga taga San Juan, Apalit, Pampanga po. San Juan. Yan, hello po. And especially sa family ko po. Yung dalawang baby ko, si Dancel, si Colleen. Yung husband ko, si Nikki, at saka yung kasama ko sa bahay, yung sister-in-law ko. Si Ate Ann, at saka yung dalawang baby niya, si Andre and si Iza. Aba, may kalaro pala yung mga little boy and little girl. Lilibang po sila. Aba, magandang tanghali po sa inyo. Sana mag-lunch tayo ng sabay-sabay dito sa Kwentuhang Katoliko. Ibang klaseng lunch, no? Oo. Batiin mo rin yung ex-kura mo. Ayan po, si Father Larry Sarmiento. Hello, Father. Bakit ex? Yung former. present. Ay, ako yung babati nun. Si Father Emil. Ay, Father Emil oo, Dizon. Emil Dizon. Father Oo. Emil Dizon. Nanggaling pa lang kami sa Magandang inyo. tanghali po. March, April 12, nung dumating yung IEC symbol sa inyo. Apo, si Ayun, Father. nagtumbling-tumbling kami ni Tita Zon doon. Sila yung nagbigay ng talk kasi. Sino po? Oo, nakakatuwa. Ayan. Ituloy natin yung ating kwentuhan kanina, yung sacraments. So, yung baptism, may good example naman pala itong si Janet mula pa sa kanyang mommy, Opo. sa mommy niya na binilinan sila, kailangan mamili ng mga ninong at ninang na good example, hindi yung material gain yung iniisip. Tapos, sa confirmation naman, Janet, alam ko may comedy kwento ka eh. Ayan. Sige nga, share mo. Nung nalaman po ng mama ko na, ayan, may Confirmation, yan, oo. confirmation sa school namin po kasi yun. Oo. Ilang taon ka nun? Nasa 9. Oo, mga ganun, oo. Ganung age or 10, mga ganun po. Tapos, nung nalaman po ng mama ko, tapos sabi niya po, agad na niyang sinabi sa akin, anak, may sampal yon, sabi niya kung gano'n. As in sampal talaga. Oo, sabi niya, anak, may sampal yon, sabi niya. Tapos, parang natakot na po ako. Siyempre, medyo, ano pa po ako nun, immature pa. So, hey mama, ganon. Yung, ang dami ko pong tanong sa mama ko. And then, nung, ayun na po, yung day na dumating na po yung araw na, tapos, parang medyo nanginginig pa po ako nung ako na, kasi naka-line po kami. Natatakot ka sa sampal. Papunta kay Father Cuevas. Ay. Ayun, so, talagang nanginginig po ako. Tapos, nung biglang sinampal ako ni Father, Sampal nabigla talaga? po talaga kasi medyo napalakas po yata sa akin. Tapos, nung natapos na po yung confirmation, tapos kumakain na kami ng mama ko. Tapos sabi ko, ma, bakit malakas? Sabi ko kung gano'n. Tapos para ewan ko po kung joke o totoo, half meant po yata. Sabi po ng mama ko, ayun, sana, sabi niya, kaya napalakas yun, sabi niya, para mas, para maging mas aware ka, magising ka, sabi niya pong gano'n. Kung ano talaga yung religion natin, ganyan. Yun, so sabi ko, ganun po ba talaga? Yung ang dami ko pong question sa mama ko. Sasagutin ni Sister Ayun. Shirley yan. So, yun, na-curious lang po ako hanggang ngayon. Medyo
Hindi pa po ako masyadong dun sa answer ni Mama. May pag-aalinlangan Opo, may pa, no? pag-aalinlangan pa. Ay, nako. Actually, Janet, yung pag-tapik, hindi pagsampal. Baka mamaya matakot yung mga bata sa mga nagiginig sa atin. Akala nila totoong sampal. Sampal. O, pagka sila ay magpapakumpil. Actually, yun ay pagtapik lang sa pisngi, no? Na kung saan pinababatid lang nito tayo bilang mga Katoliko o bilang anak ng Diyos, tayo sa pamamagitan ng kumpil, nagiging sundalo tayo ni Kristo. So, sa pagiging sundalo, of course, nangangahulugan ito na tayo ay kailangang maging matapang sa pagharap sa anumang mga pagsubok sa buhay natin. So, kumbaga yun ay paghahanda sa ating mga anak kapag sila ay kinukumpilan. Kaya hindi sila dapat matakot sa sampal. Agad nating tawag dito, i-quote natin yung sampal na yun is not necessarily sampal, kundi pagtapik sa pisngi. Paggising. Ika nga. Nagiging tapik kasi yan pag napagod na yun. Kung sabay-sabay yung Nagiging mga... unconscious. Marami yan. Pag marami yung kinukumpilan, usually, naalis sa consciousness na Apo. dahil tuloy-tuloy. So, Oo. yung tapik, nagiging sampal. Sampal. Tsaka porque mga bata pa po yun. So, parang sa kanila, sampal Parang malakas na na. siya. Oo, yung kala intindi nila, yun ang nila. sa- yung talagang mabigat ginagawa. din ang kamay ng pari kumisan, Ng obispo, oo. Oo, ng obispo, ganon. Oo. Pero hindi naman talaga sampal. Tapik talaga Tapik. yun. Tapik lang siya, tapik sa Ayan. pisngi. Ano yun, kanina sabi ni Janet, naaalala pa talaga niya si Father Cuevas, no? Opo, hindi ko po sila yun. Father Rustico? nakalimutan. Rustico Cuevas, Opo. rest in peace. Opo. Oo. Rest in peace Kasi po. kahapon sabi natin, obispo lang yung pwedeng confirm, Oo, mag-compile. mag- Pero, officiate nun. yun nga, kung dinelegate, yung inatasan yung pare, pwede naman Usually, yun. Monsignor yun. Opo. Oo. Mga Ano yan senior. most probably may kasama, 'di ba usually most probably may kasama yung obispo, nagkukumpil, tapos yung parish priest kasabay kasi kung maraming Kung Oo. marami. Hindi niya Kukumpilan, kakayanin, oo. kukumpilan niya. Kaya Mabilis. ide-delegate niya yung parish priest talaga. Hindi siya pwedeng, yung parish priest, o kung sino man yan, hindi pwedeng mag-confirm na hindi Unless, inatasan. inatasan siya ng obispo. So, kung pari yung nagko-confirm or nangungumpil, ibig sabihin, may express Oo. permission. Talagang inatasan ng obispo May basbas yan. mula sa obispo. Oo. Baka mamaya may magtanong kasi. Mm-mm, dahil oo. sinabi natin, obispo lang yung pwedeng ang pwedeng. mag-confirm. Ayan, naku, napaka-exciting naman ang experience mo, Janet. Mga throwback po. Oo, tama. Okay Throwback lang yan. Thursday. Oo. Thursday po ngayon, di ba? sakto. So, throwback. Throwback tayo. talaga. Throwback stories. Oo nga. So, yung confirmation mong yon, naramdaman mo ba kung anong epekto sa'yo? O mas totoo nga ba, nagising ka nga ba sa ating pananampalataya? Actually po, nung time na yon, honestly speaking, parang, syempre, bata pa po, again, parang medyo immature pa talaga. Pero, nung lumalaki na ako, doon ko na na-realize, lalo na ngayon na may pamilya na ako, Oo. doon ko po na-realize yung, kung ano talaga yung meaning nun. Ng confirmation. Apo, Oo nga eh. Kasi tingnan mo naman, no? Nakikita natin talaga, hinanda ka ng mama mo. Apo. Kaya ngayon po, parang ganun na rin yung pattern na ginawa ko sa mga sa anak. baby ko. Oo, Oo. tama. Kaya magandang halimbawa talaga yung mga magulang natin, lalo na kapag mulat sila sa pananampalataya natin. Kasi tayo yung magbe-benefit generation by generation, kagaya mo. So, naisali ng magulang mo na ganito kahalaga yung mga sakramentong tinatanggap natin, and then right after you, sa mga anak mo naman naipasa. Diba? So, napakagandang talagang maging mulat tayo sa ating pananampalataya. Oo nga. Yung confirmation experience na yun. Usually ba, Janet, sa inyo, sa parokya, how often? Tuwing kailan yung confirmation? Yun po nung, ngayon daw po, parang may napagtanungan po ako na parang ngayong year na ito sa baby ko po, grade 3 na po kasi siya. Mag-grade 3 na siya. So, ayun, medyo nire-ready na po sila sa nila. Sa confirmation. Sa confirmation. Tamang-tama, no? So, once a year yun. Once a year po yun na Sa lugar. Siguradong marami yan. Kaya, Opo, ang kaya dami po, ginagawang oo. once a year. Oo, ang dami Hindi po. po oo. po, parang yung sa school by school po yata yung ginagawa nila. Oo. So, So, madami po talaga Oo. sila. Mukha, kasi ang laki ng ang laki ng Oo, parokya malaki ninyo ang palit. Malaking sakop ng palit. San Pedro, Oo. no? San Juan po. San Juan. A party pa yung sa Yung San iba Juan. pa yun. Ay, sa San Pedro. Diba? Yun ang Nako. sentro nila eh. Oo nga. Yung
mukhang ganun nga yung nangyayari ngayon. Mukhang yearly na yung confirmation services. Nung si Monsignor Reyes yung nasa Santa Rita, hindi niya pinagsasabay-sabay. Several days or several Saturdays yata yung ginagawa niya. Kasi kung isang school, kung 70 yan lang. Apo. Per school. Per school. Per school. Para hindi sabay-sabay. Oh, parang gano'n na rin po yata ngayon sa amin. Oo, ayun. Oo, tama. Kasi si Father Emil, dating ka-vicariate namin yan sa Betis Apo. siya before. So parang may ganung policy sila sa vicariate dati. Hindi sabay-sabay. Kumbaga, hindi mass confirmation. Kasi depende sa dami kasi. Kung marami, maggulo sigurado. Kaya ginagawang parang maging mas solemn konti-konti. Pag konti, mas solemn. Oo. Tsaka tama yun. mas ma-explain mo. Tapos yung mga kanta, usually kasi kung masyadong marami, towards the end of the rite, Wala na. uuwi na, di ba? Yung mga nauna, uuwi na, hindi na tinatapos yung liturgy. Tsaka hindi mo mananamnam talaga kapag marami. Magiging restless. Bata pa naman ang mga yan. Maingay. Oo, Medyo maingay. maingay. Usually summer yan eh. Oo. Pero kung minsan naman, kasi tulad dati, kung yung obispo, hindi depende kasi sa obispo. Alala ko nung sa atin, si Archbishop Cruz. Strict yata siya sa ganun. So, siya lang yung Nagko-compel. Before pa. Tapos nung si Aposeto, mukhang nagde-delegate na siya. Yun. Nag-start na siya nag-delegate talaga. So, nung may delegation na, pwede na yung, hindi na kailangan magtatambakan. Oo. May mga pari. Oo, pero magandang, magandang senyales, yung marami yung mga nagpapakonfirm. Ibig sabihin, di ba, seryoso at interesado sila sa mga sakramento. Ayun naman, kahit na marami ang hindi kasal sa simbahan. Opo. Pero yung mga anak nila, gusto nila, may binyag sila. Kompleto. Sila. May communion. Dadaanan nila yung Aware mga pa rin sila. sakramento. Aware sila sa grasya na makukuha nila sa sakramento. Kasi ano nga ba yung ginagawa ng mga sakramento? Talagang mas binubuhay yung ating pananampalataya, 'di ba? Yan yung pagtanggap talaga natin yan Yung ginagawa na yung ano nga ba yung epekto another throwback to Monday. Ano nga ba yung epekto kasi ng mga sakramento sa atin? May mga sacramental grace naman na tinatawag, biyaya ng sakramento. Gaya ng baptism, no? Pag nagkaroon ka ng, kumbaga, parang parallel sa buhay natin kung pinanganak tayo ni Mama, sa sakramento, yun ang pinanganak ka rin sa simbahan. Yun ang baptism. Yun ang binyag. Tapos, pinalakas ka, lumaki ka, yun ang confirmation. So, tinutulungan ka niya. And then, sa pagkain, pinapakain ka, yun ang Eucharist. communion natin. Yun ang Holy Eucharist natin. So, parang may rite of passage tayong tinatawag. Okay? Sa binyag, sumama tayo kay Kristo. And then sa confirmation, lumalakas tayo bilang witness o sinasabuhay natin. Yung pagiging Katoliko natin. Tapos, sa Holy Eucharist, si Kristo ay nasa atin dahil kinakain natin, di ba? Opo. Oo. So definitely po, sa confirmation, tinatanggap natin dito ang banal na espiritu ng ating Panginoon. At sa banal na espiritu na yan, tinatanggap natin yung kanyang 7 handog, the 7 gifts of the Holy Spirit. Ano nga ba yung mga 7 gifts na to? Anything? Okay, so yung 7 gifts of the Holy Spirit na tinatanggap natin sa panahon na tayo ay tumanggap ng sakramento ng kumpil, yan po ay ang karunungan, no? Knowledge. Ang pangunawa, no? Ang payo. What is payo? Counsel. Yes. Lakas. Courage. Strength, Courage. courage, Wisdom. Kaalaman. Wisdom. Kabanalan. Holy fear. Piety. God's At presence. takot sa Panginoon. Yes, fear of the Lord. Yes. Yan. Fear. So, patuloy iyan. Kapag ito ay naisabuhay natin, no, tinatanggap natin o natanggap na natin sa panahon na tayo ay nakumpilan, magbubunga ito. No? Yung 7 ang tawag dito, 7 regalo fruits. ng Espiritu Santo. Gifts. Yan. So, yung
ang 7 regalong ito ng Espiritu Santo ay magbubunga naman ng panibago, no? So, kapag tayo ay lumago sa larangan ng ating buhay pananampalataya, yan, mai-enjoy natin yung mga tinatawag nating 9 fruits of the Holy Spirit. Yes, Janet, baka mamaya may gusto ka ma-share dito sa tinatalakay natin. Yung sa confirmation po, yung understanding ko is that the recall then that you have received the spiritual seal. Yes. O yun. Tatak. Oo, yun. Oo, tatak. tama yun. Yun. Sa panahon na tayo ay nakumpilan, tayo ay nagkakaroon na ng tatak, Tatak. no? Sa pagiging sundalo natin kay Jesus Also Christ. po yung the spirit of wisdom and understanding. Oo. Yung nasabi nating mga regalo. Pag yan naman talaga yung, kahit kunwari yung mga regular Christian lang na hindi naman aral na aral sa mga doktrina. Oo. Yan naman yung pinagdadasal, di ba? Yung simpleng dasal natin na, Lord, please enlighten me. Lord, please give me strength. Yan na yan eh. Yun na yun. Lead me. Lead Oo. me. Oo. Tapos, Yung fear of the Lord, di ba? fear of Yung the Lord. kung mayroong kang takot sa Diyos, natural, Oo. takot kang gumawa ng masama. Takot kang gumawa ng hindi tama. Dahil alam natin, ito hindi nakalulugod sa Kanya, di ba? Takot na hindi naman sa nakakatakot ang Diyos. Oo. Oo. Tama Yun po. lang na dahil sa pagmamahal natin, Oo. ayaw lang natin na magalit siya. Yun ang kinakatakutan natin Opo. na masaktan natin o gumawa ng Ma-disappoint ang kasalanan, ma-disappoint Panginoon. sa atin. Yun ang Pero ibig sabihin hindi nun. eksaktong Takot takot tayo tayo. kasi nakakatakot siya. Hindi. Iba yung Takot literal. tayo dahil Literal. siya yung ama natin at ayaw natin siyang masaktan dahil nililid niya tayo sa mabuti and then tayo namang mga anak niya, huwag tayong maging pasaway sa Oo, kanya. para din may lumiligaw sa'yo. Usually, hindi ba? Hindi nila alam kung anong gagawin para hindi ka lang magalit or Para masaktan. hindi ka masaktan. Oo. Para hindi ka ma-disappoint. Ma-disappoint. Yun. Ma-turn off. O yun. Tama. Turn off. Mga Ma-turn bata off. talaga. Yun. Turn Oo. off. Turn off Unturn talaga. nila. Parang nangingin ako yung bunso, sabi nga niya, nung one time na nagkakaroon ng demo teaching, yung final demo, yung sa English teacher nila. Tapos, yung tanong daw, gusto ba ninyong pinakikialaman kayo ng mga magulang ninyo with regards to your love life? Grade 8 students, ha? Oo. Aba. Pwede na yan. Pwede na. Nagre-react yung mga estudyante. Ay, hindi. Ayaw namin pakialaman kami ng mga magulang namin. Nagtas yung anak ko, nagtas ng kamay. Yes, sabi raw. Syempre, lahat no ang sagot ng mga kaklase niya. Tinanong siya, bakit? I would say yes, ma'am, sir, because my parents know best what's good for us. Yes. So, ayun, nagpalakpakan. Kasi before, nagkaroon ng experience yung anak ko na yung mga naniligaw ba? And then, talagang pinalo ko. Hindi ko dalaga na siya, malaki pa siya sa akin. Hindi ko papaluin yan. O, yun, nagtanda. And then sabi niya sa akin lately, Mami, tama ka, sabi. Yung sinabi mo, ako naniniwala. Mapapanuto yung buhay ko kung nakikinig ako sa inyong mga parents ko. So, yung Kasi, fear. oo, yung hindi takot. yung fear na takot na, hindi monster. Oo, hindi siya. Monster. Kasi Iba yung napapanuto yung buhay ng bata kung marunong siyang sumunod sa kanyang mga magulang. Yun. Tsaka yung open communication po, di ba? Yun. Yung Tama. Tama. Totoo yun. kailangan, yung hindi ka yung tipong ang tapang-tapang ng dating mo sa anak mo. Pero parang gusto natin mga parents na parang very smooth lang yung ano natin. Hindi ka Pag-lecture authoritative. natin. Hindi ka authoritative pag-lecture sa mga natin, anak mo. Parang gano'n. Dapat feeling nila accessible ka. At saka friend ang turing sa'yo. Friend. Yun ang Pagdating gusto din sa ko. mga ganong issue, yung love life, ganyan. Open sila. Kailangan maging open sila as much as possible. Maging open sila sa mga parents Yun. nila. Oo, Yun. tama. Doon natin i-apply yung fear of the Lord. Dapat, no? actually, dapat ganun din yung ating relationship sa ating Panginoon, di ba? May openness. Sa bagay, ano nga ba yung maitatago natin sa ating Alam na, alam. Panginoon? Oo. Hindi pa natin iniisip o finifigure out pa lang natin sa ating Alam na ng Alam na Panginoon. Alam niya eh. Kaya madalas nagigilty tayo kapag tayo may tinatago sa kanya na alam naman natin, alam na alam niya. Pag Diba? minsan po yung, Lord, parang ganun, secret lang natin to. Yung parang ganun po, yung pag kinakausap mo siya. Tama. Pero alam naman niya kung ano yung secret na sasabihin Oo, mo. tama, Alam na tama. niya. Oo. Ako rin ganun kasi pagka nakikipag-usap ako sa Panginoon. Parang Very- friend lang. Oo. Dapat Parang naman Bahala ka talaga. na, Lord.
Ganun ba? Kung saan may feeling ka pa, napasobra yata ako. Sorry Lord, na-disappoint kita. Yung bang ganun. Ako ganun ako nakipag-usap sa Panginoon. Parang friend ko lang. Although tama hindi ko naman siya yun. nakakausap na personal. Yung sa deep inside kasi, dapat matuto kang makipag-usap sa Panginoon. Oo. May ano naman yan, di ba? May discipline din. Kasi prayer is also a discipline. It is a skill and a discipline. Oo. So, kailangan pinapractice natin. Di ba? Kung kunwari, tayo, nag-aaral ng piano, kung yung pag-aaral mo ng piano, nagpa-practice ka once a week, medyo, Mahirap yun. anong tawag doon? Medyo kinakalawang yung Oo, daliri pwede. mo. Matigas talaga. Matigas. Oo. So, ganun din yung prayer eh. So, kailangan constantly pinapractice. At maya-maya, magiging automatic na yan. At yung pinag-uusapan natin na fear of the Lord, di ba? Yung fear of the Lord na yan, madidevelop. Kasi, just like a parent, kwento nga ninyo, yung mga anak ninyo, kung may communication, mas alam mo kung ano yung gusto ng magulang. Kung alam mo kung ano yung expectations. Oo. Tsaka yung limitations. Yun. Yung limitations, dapat malinaw yan eh, kung ano. Tayo Oo. rin, di ba? Oo. Kahit ang Diyos, di ba? Kaya nga may 10 Commandments. Opo. Oo. Lahat Yun tayo ang hindi limitations. exempted dyan. Oo. Lahat tayo kailangan sumunod bilang mga anak ng Beatitudes Diyos. tayo. Oo. Yan. Nakakatuwa Okay. naman yung ating kwentuhan na yan. Oo. Okay na okay talaga kapag nagsama yung mga katekista at yung kinakatekais. At least, talagang may mga nagpapatotoo sa mga Na ganun ginagawa yan. namin, di ba? Oo. Ayan, isa Very na good dito yung- si Janet. Naku, sa susunod, huwag kayong mag-alala. Mag-invite pa tayo ng Oo. mga... Tingnan nga natin kung paano yung nangyayari on the ground, so to speak. Kung ano yung mga practical experiences. Naku, papunta na tayo sa ating susunod na sacrament. Pero puputulin din muna natin ang ating kwentuhan. Magbe-break muna tayo para isa na namang magandang tugtugin. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyong
Okay. Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kanina po pinag-uusapan natin yung ating dalawang sacraments, no, yung baptism, binyag, at yung confirmation o yung kumpil, yes. Ngayon, yung talakayin naman natin, yung susunod na sakramento na napakahalaga talaga, na kailangang may major production, yung paghahanda, 'di ba? Yung mga parokya, yung mga eskwelahan, schools. Oo, 'di ba? May ano talaga 'yan, may special exercises, may special day reserved for this. Ano nga ba yung sakramentong 'yon? Ang sakramento ng Eucharistia. Oo, tapos 'yon, yung the Holy Eucharist. Pero may special na paghahanda 'yan eh. Tayong lahat, 'di ba? Bago tayo maaring tumanggap ng Holy Nasabing Eucharist. sakramento. Oo. Although, lahat naman ng mga bata, kunyari, yung baby ni Janet, di ba? Baby pa yan, I'm sure, kalong-kalong na niya, dala-dala na niya yan sa simbahan. Pag nagsisimba. Opo. Nagsisimba. Di ba? Yung mga babies, as in infants. Apo. Lalo na yung mga toddlers, talagang umiiyak Mga pag malilikot. hindi nakatatanggap ng komunyon. Oo. Apo. Yung tipong, gaan siya, mami, yung Oo. bulong-bulong pong gano'n. Ayun. O yun eh. Hihingi. Diba, baby pa talaga. As in, siguro, as soon as pwedeng lumabas na si mami, kasama sila. Naka-bonnet pa yan eh. Tsaka mga nakabutis, sinasama sa simbahan. Pero hindi naman sila pwedeng mag-communion, di ba? May requirements bago pwedeng tumanggap o mag-first communion. Bakit nga ba may mga special requirements? Bakit hindi pwedeng subuan na lang yung baby? Kunyari, yung time na kumakain na siya ng solid food, ba't hindi pwedeng subuan na lang siya ng consecrated host? Di ba? Bakit kailangan may special production number? Kasi nga, no, kagaya ng kwentuhan natin before, nagiging espesyal ang araw, ang unang araw ng kanilang pagtanggap ng sakramentong ito, kaya inihahanda natin sila sa ritong ito, no? So, we are orienting these children para matanggap nila ito ng maayos at alam nila or talagang aware sila kung sino yung tinatanggap nila sa mga sakramentong ito. Excited eh. Yung mga boys, Oo. di ba, usually naka-truvenize or yung basta special na Yung mga yung girls, mga suotan pure nila. white. Naka-pure white. Yun. Ang gaganda Sign of nga eh. purity. Oo, yung parang pangkasal pa yung iba. Parang naka-gown. nakikita mong mga parents pag first day ng class din, ganon. Yes, yes. Talagang excited yung Excited. parents. Ay, oo. Sabi nga ninyo. Kaya yung mga parents talaga nagkakandara pa yan na, ay, kailangan yung anak ko may picture na maganda. Oo. Pogi, isang May picture na ganito. flowers May pa. Oo, oo. tama. Either corona Yung o veil. velo. Yung veil. Alam Talagang mo, pinapasadya sa experience pa. ko ng first communion nung minsan, nakita ko, kasi systematic naman yan pag communion, di ba? Per pew. Opo. Puntahin mo sa harapan. Tapos, nung nasa last pew, malapit na ako sa last pew, may nakita ko, may lumakad na naman doon sa Sa unahan. Oo, sa unahan. Akala ko, nagkamali lang ako. Oo. Ba yung tatlo, nakita ko, lumakad ulit, nag-communion ulit. Talagang hinabol ko. Wow. Hinabol ko yung bata. Sabi ko, hindi ba nakita nag-communion kanina? Oo. Ang sagot ba naman, kasi si mama hindi pa ako na-picture daw. Ay! My goodness. My goodness. Naku, galit. Grabe. Talaga, ay, Naman. talagang galit na galit ako noon. Naharang mo po Three siya. times Naharang ko, pang tatlo na. Kasi nung una, akala ko nagkamali ako. My Na goodness. hindi pa pala, nalaktawan ko yung bata. Oh, Pero nung my. nakita ko, umulit siya, talagang hinabol ko. Nako. Ay, yung parents, nung hinanap ko yung parents, sinabihan ko. Oo. So naging parang- mas importante pa yung Oo, picture yung kaysa Kasi sila naging aware kung Oo. ano talaga yung... Yun nga po, tita, ang isa sa mga kung bakit kailangan i-orient, i-seminar yung mga Ang problema, parents. Yung parents, oo, Hindi yung dumarating. parents. Hindi sa Hindi naman, nag-a-attend. marami naman. Hindi pag uma-attend. may oo, hindi sila a-attend. Yun nga eh. Yun ang nakakalungkot po dyan. Kaya dapat maging aware yung mga parents na tatanggap ng Sacrament of Confirmation yung mga anak nila kasi in-schedule po yan ng parish priest. Meron silang orientation meron. or seminar kung ano yung tatanggapin ng mga anak nila at kung ano yung gagawin mismo sa rito, mismo doon sa okasyon nilang iyon. Kaya nga, kung minsan nagiging practice tuloy ngayon, bawal ang mag-take pictures
pag Yes. nagko-communion. Yes. Gusto nyo after ng communion, Oo, after tama. ng May ganun misa. po, opo. Kasi magpalit nakakagulo. ka. Oo, Tsaka yung magulo. solemnity niya po. Nawawala Oo, yung, oo, tama Actually, may yun. protocol naman talaga for taking Pictures. photos in liturgical settings. Pero kung minsan, hindi na-enforce. Ay, lalo na ngayon, Hindi. uso yung cellphone. Oh, yun. Oo. Puro- Kahit nasabihin natin may official photographer, ayan, yung mga cellphones, yung mga tabs, Oo, nako, tama. magiging palengke ang harap ng altar. Ay, Kawawa yan? yung Nasa altar. liturgist yan. Nasa liturgist yung control. Pero, ay nako, si Sir Carl, sinasabi mo yan that you cannot control the parents Hindi, themselves. pwede yan. Kaya yan. Pero matagal Mahirap. na. Matagal Mahirap. na proseso. Naku, Mahirap siya. tanungin natin si Janet. Ano yung experience mo sa sarili mong first communion? Ayan, yung first communion, as usual, si mama po yung kasama. Oo. Tapos, very excited po siya. Hindi ko po alam kung bakit, pero nung sinulat po namin sa notebook namin, tapos pinakita ko, susuot namin, pure white, ganito, tapos white shoes, white stockings, yung ganon. Tapos, super excited po si mama na maghanap or bumili ng ay, wala kang ganito. Bili na lang tayo, yung ganon po. Kasi excited na excited po siya. Tapos, yun, hindi ko po maintindihan bakit. Pero nung naging matured na ako, mas naintindihan ko na rin siya. Ngayon, pwede ko na rin po siyang i-share sa baby Sa ko iyo, na, ganito yon, ito yung first communion. Yung little boy mo ba, nag-first communion na? This year din po yata yung sa kanila. So, hinahanda yung Oo. kanyang So, first communion. Pag nag-enroll po sila, siguro sasabihin na yung Sa school lang sila School tinuturoan. Opo, nung same school po kami nung elementary ako. Doon din po siya nag-aral. So, alam ko, yung school din po yung parang nag-organize ng I see, oo. Sa public ba yan? private po. St. Sa Vincent's private Academy. Ah, I see. oo. Parochial school siya. oo. Opo, Catholic. St. Vincent's tama. Academy. Yun. Kasi pag Catholic school, nung kami ganun din Santa Rita Catholic School, may sariling, kunyari, sa religion classes, yung month or before, parang 2 months before, yung instead of the regular religion subject, kasi hindi ko na alam kasi kung ano yung, nagpalit na ng curriculum, di ba? Throwback pa rin. Throwback, tama si Janet. Pero yun yun yung tinatakel talaga. So, maingat na pag-discuss, matagal yung discussion. Kaya, okay yung little boy mo kung maihahanda. Pero, mas okay kung pati si mommy, di ba? Opo. Yun nga lang ang yung kagandahan sa mga Catholic schools talaga meron silang particular subject na talaga na-orient yung bata with regards to the yung growth in faith niya So unlike sa mga public schools talaga yung mga catechist pag nagkulang pa ng catechist yan hindi lahat matuturoan yung mga bata. Oh, so Yun ang, supplement yan ng mga mami. disadvantage. Sa part naman po Lola. ng yung parents, siguro yun nga po yung sinabi ni sister kanina na yung pag minsan hindi po nag-a-attend yung parents. Siguro po sa mga school dapat nila nung pag in-enroll po nila yung anak nila. For example, nandun na sila sa grade na yon. Kuwari grade 3 mag-first communion na sila. Pag in-enroll po sila ng parents nila, dapat yung sasabihin na po nila na may possible po tayo maging meeting, yung ganon, para sa mga sa first communion ng baby nyo. Para yung schedule po nila, kahit nagtatrabaho sila, yung mabibigyan po nila ng time, yung meeting para sa first communion, di ba? Sa kasi sa mga public schools nasa initiative ng parish priest kasi usually pag kami sa public schools sa simbahan talaga yung seminar. Kaya dehado yung mga sa public schools hindi katulad ng mga nasa private schools, mga Catholic schools yan, so they can do so. Pero sa public schools medyo mahirap. Challenge lang yan. Ay nako, always a challenge for Challenge us. lang yan, Oo, laging Ano challenge. yan? Kayang lampasan yan. Para-paraan. Oo, kita naman ninyo, di ba? Hopefully. Yung mga produkto ng public school system, kung minsan, kaya pang mag-recite ng kung ano-ano, ng mga mas better kung minsan. Ay, students. oo naman. Hindi tayo nadedehado pagdating dyan. Oo, challenge lang yan. Kayang-kaya yung lampasan. Ako, kulang na yung oras natin. Bilis naman. Masarap yung ating kwentuhan Nakakabusog. Oo nga. May mga additional greetings pa ba tayo bago tayo magwakas? Oh, yes. Ayan po. Gusto kong i-greet yung lola ko na nakikinig ngayon.
Si Lola Danggu Dalusong, sa Dalusong family, Bautista and Danting family. Yung sister ko na si Sister Jen Antonio at yung kanyang dalawang cute na baby na si Zai at saka si Kiel. At saka yung daddy ko po na excited na marinig ako. Hello po! Hello Yun, po, yun. magandang tanghali. Baby pa ako, gusto na po niya na pumasok ako sa media world. Aba, kaya ka pala Yun. major. Yun, Sir Ernesto Danting, hello daddy. Yun, tsaka yung kapitbahay po namin, si Ate Lisen Kuya Ton Miranda. Hello po. Ayun. Thank you po. Kompletos recados. Ang pananghalian ni Janet. Gusto ko yung community nila ha. Talagang very supportive. Yan. Sister Tess. So, oras mga na po greetings bago mo. tayo. Anyway, as of now, yun nga, no? Kumbaga minsana na lang, no? Yung Oo, paalala kanina. mo. So, this coming Saturday, my dear Alfie, classmates, yan, mga 68 ang gagraduate sa Dami. Sabado. First, after 4 years, yan ang batch ng pinakamarami. So, makikita-kita tayo dyan sa Arzobispado de Pampanga sa Sabado, April 25, 7:30 ang assembly. Oo. Sa cathedral, alam ko may activity din po yan. Yes, Tita Sher, baka Sure. may gusto kang i-share na Yung activity. ordination ni Father Father Dudley. Dudley. Brother, ordination to the diaconate, Ay, di naku, ba? oo. Si Brother Dudley. Hindi naman sa Ay, hindi po ba sa cathedral? Taga-saan ba Mali, si mali. Brother Dudley? taga-Balite. Oo. Definitely. Baka San doon siya. Oo nga. Hindi siya sa cathedral. Pero nakakatuwa, may isa na naman tayong magiging deacon sa Archdiocese. Oo. Tapos malapit na another priest. Ano yan may scarcity of priests. Oo, Kasi within a year. Kung Oo. mayroong aalis, hope, ayun, mayroon ng papalit, no? Ay, So, oo, bukas yung internment ni Ngayon Father na- Rudy de Ah, Guzman. Bukas yung Bukas po. interment. Bukas yung ayun. internment. Siyempre, pinagdadasal din natin. At yung Oo. ating mga catechists na Sumakabilang buhay. Opo. Opo. Si Tita Saka Remy. may mga sakit na pare. Ay, opo. Pagdasal po Kailangan natin. pagdasal natin. Lahat po, no? So, sa ating dasal ngayon, idinadalangin po lahat natin ang mga nasa karamdaman, yung mga kapatid natin na talagang may nahihirapan po sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. So, tayo po ngayon ay manalangin sa ating banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng inyong binyagan at papagningasin sa kanila ang apoy ng iyong mabathalang pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at mababago mo ang lupang ibabaw. O Diyos na humuhubog sa puso ng mga binyagan sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu Santo, ipagkaloob mo sa tulong din ng Espiritong ito na aming malasap ang tamis ng kabutihan at magtamasa magpakailanman ng kanyang mabathalang pag-aaruga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Yes, so oras na ng pamamaalam. Magpaalam na tayo. Janet, sige. Ayan, thank you po. Thank you po sa pag-invite ninyo sa akin dito. Ay, salamat din. At pinaunlakan mo ang kwentuhang katoliko. Ayan. Oo. Na Maraming kanina salamat tutuwa. po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Okay, so muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere, at bukas manatili po kayong nakatutok sa aming programa, ang ating programa, ang Kwentuhang Katoliko. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat at sinamahan nyo kami dito sa Kwentuhang Katoliko.